Please, God. Sige po, tayo po ay tumayo upang magsimula sa ating gawain sa Panginoon. Minsan pa po, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Sa gabi ito, tayo po ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Anyayahan po natin yung banal na Santong Espiritu sa oras na ito upang ang ating panalangin ay maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa hapong pong ito, narito po kami, Panginoon, lumalapit sa inyong presensya, Panginoon. Panginoon, sa hapong ito, kung meron po kami ginagawa, pinupuri namin kayo, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa hapong ito, sa gabi ito. Panginoon, kung meron po kaming nagawang pagkakamali, pagkakasala, Panginoon, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang sa gabi ito, kami ay maging malinis sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, nawa po, Panginoon, sa hapong ito, sa gabi ito, pagpalain niyo nga po ang gawain na ito, Panginoon. Ito po ay niaalay namin sa inyo. Hindi lamang po, Panginoon, ito ay gawain kundi isang gawain na may kabanalan, Panginoon. Naniniwala po kami na bawat isa na narito, Panginoon, ay lumalapit sa inyong presensya sa gabi ito. At ang banal na Santong Espiritu, O Diyos, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, ang inyong presensya sa gawain ito, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng matalinuhan ng aming isipan upang maunawaan ang Panginoon ang mga ihahayag na inyong salita sa gabi ito, upang maunawaan po namin ang aming maririnig na pag-aaral. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat po sa bawat siya narito. Nawa po, Panginoon, kayong kumilos at kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan. Ito po ang sama-sama naming hiniling at dinadalangin sa inyong mga Panginoon. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan po natin ulit ng malakas na palakpakan natin, Panginoon. Kami po sa awit na papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, ng aking Panginoon, kay daking lamang talaga. Yun, isang malakas po ulit na palakpak. Para sa presensya ng Panginoon. Kaya salamat po natin sa papurihan, umulan, umaraw, malungkot man o masaya ang ating mga sitwasyon. Patuloy po natin papurihan ng ating Panginoon.
iyo, Panginoon, kami mapapagpuri sa iyo, Panginoon. Nang walang anuman na balakid, Panginoon. Maraming salamat sa iyong wagas na pagmamahal para sa amin, Panginoon.
Bagos ikaw ang dapat namin iwan na Panginoon sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat po. At ngayong gabi, Panginoon, patuloy mo kami busugin ng iyong pagmamahal. Patuloy mong ibigay sa amin yung mga dapat namin malaman upang maging gabay namin sa araw-araw namin, Panginoon. Hindi lang linggo dapat kami magsamba sa iyo, kundi araw-araw, Panginoon, yung aming buhay. Ito lamang po, maraming salamat. Tinagpala sa amin sa iyo, maraming sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Tayo po ay lalako sa ating confession. Amen. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinarusahan upang tayo'y mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo'y gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay iniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo ay maikabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Hallelujah. Sabihin ng mga naligtas. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katuwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwag sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagabi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng aking patutuo, ay hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Amen. Hallelujah. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para walang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binalan at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen! Praise God. Palapakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil kasi panunoodin yung aming mga po. Kaya alam na kami sa
So, muli po magandang gabi sa lahat ng pag-meeting, magtiligman ng Panginoon sa larangan po ng panalangin. Palapakan natin ang ating mga sarili. Salamat din po sa ating mga pang-aawit, nakatugtog, at mga nag-iinitsa sa Panginoon. God bless you po. Okay, so nakita ko ninyo, dito po, kasi ang nakikita natin, bago ko mag-share, ay yung naguguluhan tayo dun sa numero. Yung iba ay humihigit na sa hindi niya numero, kaya nung nakaraan, kawawa si ate Armin, walang isa kahit isa Okay, kaya po, dito po sa numero nito mula 1 hanggang 5, kung ang numero nyo ay 1 o dito kayo sa harapan. Mamaya malalaman natin yung walang number, doon natin ipagsasama. Kaya yung lahat ng, may number ba kayo? Ba't dito ko na yung number mo? Nagsiyan lang yan. Kasi, kumbaga nakaayos na po yan. Para lahat po tayo nagiging bahagi ng madalangin sa isa at saka iba-iba yung ating nakakasama. Maganda yung naisisir natin, yung ating mga testimony, yung ating mga insight na binibigay sa atin. Okay, so, pwede po, encourage natin yung ating mga kapatid sa amin po sa kalalakihan ay meron kami tinatawag na kailangan sa kalupaian, ganun din. Meron kami grupo mo, alaga mo. So, dinagdagan namin. Anong sabi ko ganun nakaraan? Each group, bring one. Dapat may maipanalo naman tayo kahit isa sa ating grupo. Kami namamasyal tayo at masarap mamasyal. Pero sana magkaroon din tayo ng goal na magkaroon ng evangelism, yung kalalakihan at saka kapatalihan. Diba? Namamasyal tayo, maganda yun. Pero maganda rin naman yung nadadagdag. Pag nakita yung listahan natin, hindi rin listahan ng pinasyalan natin, hindi listahan na nadagdag sa atin. Kasi kami kalaki, may mga ganun din Kaya, hindi, sa mga grupo natin, di ba may mga group tayo? Ang tanong saan tayo kukuha ng mga a-attend sa grupo, sa prayer meeting. Sa amin, sa kalalakihan, sinag-usapan po namin, bawat grupo may leader. Mag-assign ng bawat prayer meeting, dadalo yung grupo na yun. Kaya kung may mga leader po ng kababaihan dito, ay hindi dumadalo ng prayer meeting, may kulang. Kaya kailangan yung mga group leader, mamili kayo. Halimbawa, next week ako, hindi naman lagi. Maliwanag po ba yun? Kaya kung gusto mo ng lagi, hindi maganda. Para po ma-experience natin yung prayer meeting. Kasi pag nag-group tayo, mag-share tayo ng mga baguhan, ano i-share natin? Sinishare din natin yung sama-sama fellowship natin pagka ganitong meeting. Amen ba yun? Kaya sana sa mga kababaihan, isama po natin sa ating goal ay yung mga leader po ng ating mga group. Ilang grupo ba yung sa women's? 4. O halimbawa yung group 1 sa month na ganito o next week. Ngayon, gustong dumoble, okay. Basta mahalaga na iikot. Sa kalalakihan, halos lahat ng group leader nandito nandito sila. May mga siya, Kuya Emil. Malayo pa yung uwian nito Pero siya po ay nadagdag sa grupo ng dito sa ating prayer meeting. Encourage po natin. Amen po ba yun? Maganda, meron tayong nadadagdag sa ating gawain. Hindi lang yung tayo. Amen po ba yun? Kasi ang paglago daw ng gawain na hindi lang nakikita kung tayo lang. Kailangan yung bagong mukha. Amen ba yun? Kaya simulan natin, each group bring one. Kaya maghanap tayo para maganda. Okay, palampakan natin ang Panginoon dyan. Praise God. So tayo muna po siguro yung muko at manalangin sa Panginoon bago tayo na-start sa ating pag-aaral. Abang banal na nasa langit, maraming pong salamat sa biyayang buhay at kalakasan. Tunay na sapat ang iyong biyaya para po sa amin. Maraming pong salamat sapagkat sa kabila ng aming kaabalahanan, isip po kami, pagod ang iba sa amin, maaaring po yan pa, pero nandito po kami sa midweek service para patunayan natin sa iyo na hindi namin inaalintana ang pagod at puyat, kundi gusto namin pagbigay lugod sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship namin sa iyo unang-una at gayon din sa aming mga kabatilan. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, sa pagdating mo, dalawa lamang gusto mong makita. Fellowship namin sa iyo at fellowship namin sa aming kapwa. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa aming group discussion mamaya at tulungan mo kami turuan kung paano kami makapagpanalo ng iba para sa iyo.
Maraming pong salamat, Ama. Purihin po kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. So tayo po ay dumako sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Yan din po yung ating tatalakayin sa mga inyong mga assignment. Philippians chapter 4, verse 8 to 9. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos. At ito po ay nakarating sa ating panahon. Bakit kaya niya ito sinulat? Sapagkat malaki po ang relasyon ng ating isipan sa ating pananalangin. Kasi kung ano yung laman ng isip natin, laman ng puso natin, yun ang binubukan ng bibig natin. Amen po ba yun? Nangyayari po yan kaya mahalaga, ang ating isip ay punong-puno ng kanyang kalooban. Okay. Basahin po natin. Follow me as I read. Mga kapatid, pag-isipan ninyo ang mga bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri, mga bagay na may kahusayan at karapat-dapat purihin. Isabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Basahin po natin sa Philippians 4:8 ng NIV. Brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ang ating pag-aaral po ay bibigyan po natin ng pamagat na think right, live right. Okay, so alam po niyo, malaki po yung koneksyon ng tinatawag na ating makadiyos na isipan sa ating panalangin. Amen po ba yun? Kasi mahirap manalangin kapag magulo isip natin. Na-experience na ba yun? So mahalaga, sa ating pananalangin, sa ating paglilingkod, napakahalaga po yung ating isip ay ipinalilinis natin. Sapagkat yan po, dyan ang gagaling yung command. Kaya nga ho, bawat bahagi na ng katawan natin, nang gagaling dito. Tama ba yun? Kaya nga, pag na-stroke ka, hindi ka naman napilayan, bakit di ganun lumakad? Kasi yung nagkukumang, nagawalaw siya, hindi na makagataw. So, itong putak natin, yung isip natin, napakahalaga. Kaya nga ang Biblia nagsabi, isuot ninyo ang helmet ng proteksyonan po natin yung ating ulo sapagkat napakaraming kalaban at kaaway na pumapasok sa ating isipan kahit ayaw mong isipin, maiisip mo. Okay. So, pagpatuloy po natin. Meron pong isang libro na pamagat na The Garden of My Mind. Sabihin natin garden. Okay. So, mga kapatid, ano po ba yung huling inisip ninyo? Ano ba yung laman ng isip nyo ngayon? Kayo nakakaalam, ano? So, hindi natin, sabi nga nito, hindi natin madalas napapansin yung laman ng isip natin, pero sa bawat araw, libo-libong kaisipan ang pumapasok sa ating isip. Tama mo ba yun? Mula sa narinig natin sa balita, nababasa sa social media, hanggang sa mga iniisip nating lihim kapag tayo ay nag-iisa. Balikan po natin to, The Garden of My Mind. So, doon po sa aklat na ito, meron nakalagay na ganito. One day, a gardener was assigned to watch over and tend a beautiful garden. Sabihin natin, beautiful garden. Okay, parang ganito. Pagkaganda-gandang garden ito. So, ang may-ari ng garden na ito, si Lord. O yung may-ari ng isip na to si Lord at nilagyan tayo ng isip. Papatuloy natin, mamaya natin paliwanag. Every day, He made sure that the weeds were pulled out, yung mga damo, nabubunot, at yung mga bulaklak ay nadidiligan yung halaman, at pagkatapos yung mga peste, yung mga kulisak ay napapalayas. Okay, so ibig sabihin, alagang-alaga. Ngayon, sabi dito, but there came a time, eto na, ang naging problema, naging busy. Sabihin natin busy. Ayaw.
became too busy and neglected the garden. Alam po niyo ang Bible ay nagsabi sa last day, marami ang magiging busy. Di ba sabi ng Biblia, hindi ito lumalago yung nahasik na buto sapagkat iniinis ng mga dawat. Kasi po niyo, iniinis, so ibig sabihin yung mga alalahanin sa buhay. Ngayon, nakita ho natin ang Diyos ang may-ari ng garden, tayo ho ay pinagkatiwalaan. Ngayon, tignan po natin sumunod. At first, he didn't notice any changes. Parang wala lang, okay lang. Okay lang yung nakikita o hindi mo halata. Pero itong naging problema. But after a few weeks, ano nangyari? Lumago yung damo, natakpan yung bulaklak, yung mga pulisap, yung mga pabanirang peste, ay talagang sinira yung garden. Nakita po ninyo. So, dito sinabi pa rin, the beauty of the garden was lost not because of a storm, o hindi dahil sa tagtuyot, hindi dahil sa bagyo, kundi saan? Saan po? Pagpapabaya. Amen po ba yun? Kaya maging sa pananakasulatan ng puro, huwag mong pabayaan, huwag mong kalimutan, ang pagdalo sa mga pagtitipon. So, ibig sabihin, meron tayong responsibilidad na alagaan ng ating isipan. So, mamaya tignan natin, ano ba ang pampalinis ng isipan, ano ba yung nagpapagulo sa ating mga isipan. Okay, kaya dapat ang isip ay binabantayan. Amen po ba yan? Dinidiligan, dinadamuhan sapagkat yung damo pa naman, hindi mo tinatanim, tumutubo. Kasi po ninyo, hindi mo tinatanim, tumutubo. Pero kasi yung trabaho ng damo, tumubo siya. At manira siya. Okay. Ngayon, sabi dito, our mind is like a garden. Pag-iisip natin parang hardin yan. Kaya nga hindi nyo mapapansin, delikado ng Diyos ang unang tao at nilagay sa isang magandang hardin. Kung saan ang makikita ay urdian, ang maririnig ay ingay lamang ng mga ibon, mga kulisa, pero ngayon, anong narinig natin? Anong nakikita natin? Ibalik po natin ang ating isipan sa pagtingin sa mga bagay na mabuti at maganda. Okay. Kasi, ang nailalagay kadalasan sa ating ulo o sa ating utak ay, ano po? Basura. Ako, napakaraming basura na naitatapon sa ating utak, sa ating isip, na naiipon siya. Sa una, hindi mo halata, pero pagtagal, bumabaho, nabubulo. Kaya ho, napakahalaga na babantayan po natin ang pumapasok sa ating isipan. Ayan pa, yung mga kaabalahan na. Ayan, di ba? Hindi mo alam yung gagawin mo. Ano bang uunahin ko? Maglalaba ba? Magpaplansya pa ako? Magluluto pa ako? Ang daming mga bills na dapat bayaran. Ang daming mga taong dapat asikasuhin, sweldohan. Iba-iba ugali ng mga kasama ko. Ang hirap na kasamahan. Nagkakaroon tayo ng isip na magulo. Ano ho? Kaya kung minsan, madalas, dahil sa ganun ang isip natin, ay hindi maiwasan na tayo. Sumasakit ang ulo. Nagkakaroon ng depression, na-stress. Okay, sabi nga nung nabasa ko, maging sa ang nakaka-stress daw hindi yung trabaho. Katrabaho. Nabasa ko. Sa inyo, totoo yun kasi nga, yung mga nakakasama natin, malaki ang epekto sa ating mga iniisip. At tama ko ba yun? Okay, so patuloy po natin. Ayan pa. Nako! Sino sa inyo pag naglaro, isa na lang labas na mata, ayaw pang tigilan. So, napupuno ang isipan natin ng mga social media. Sa halip nagbabasa ng Biblia, ang binabasa na ay hindi na Biblia, yung mga nakakatawa. Minsan si Junix, si Junix. Minsan nasa sulong, tawa ng tawa eh. Nababalik na aking itong bata nito. Kasi nakakatawa nga naman yung pinapanood. Nakaka-apekto yung pinapanood mo sa yung ugali, sa yung asal. Kaya mahalaga, binabantayan din ang mga bagay na pinapanood. Hindi lahat na nakakatawa ay nakatutulong sa isipan. Minsan nagiging bastos na tayo. Natawa ka, pero naging bastos ka na. Maliwanag ko ba yan? Ayun yung bata, bakit kaya siya napokus sa social media? Walang ginawa yung mga magulang, kundi mag-away, magsisihan. Wala din panahon sa sarili. O kaya maaaring sa loob ng tahanan. Sino sa inyo rito pag uwi ng bahay? Palagay
palagay ko lahat kayo may kanya-kanyang cellphone. Pag nag-uusap kayo, oo, sige, kumain ka na dyan, nakatakip dyan sa ano, oo, atihan mo yung kapatid mo, bumubusin yan. So, opo mama, hindi ko bumubusin. Pero, nagsisipag cellphone. Kaya nawala na yung good communication, yung good relationship, napunta na doon sa cellphone. Nakita ko ninyo, dati, pagpapasok kayo ng CR, ano ginagawa ninyo? Wala, papasok, magdadasal ka. Eh ngayon, kasama mo pa rin yung cellphone. Pakasalan mo ka kaya? Ano, di ba? Pansinin ninyo. Okay, so tignan po natin ang sumunod. Ayan, kaya pag nagkasakit ka, ang kailangan mo, social media pa rin. Pansinin po ninyo. Ganyan. Naalipin ang ating isip at puso ng mga bagay na ating nakikita, naririnig at nababasa. Kailangan po natin bantayan ang ating isipan. Amen po ba yun? So mahalaga po ito, lalo yung panahon natin ngayon, ay napakatindi na lalo yung mga bata. Turo nga sa amin, dapat tayo ay marunong mag-adjust sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin mag-a-adjust ka, ay yung makikiayon ka na sa balik. Kailangan alam pa rin natin ang standard natin bilang Christian. Amen po ba yun? Ang pagiging Christian dapat hindi nababago. Mababago man ang sitwasyon, ang panahon, pero dapat hindi mabago yung katotohanan na sa banal na kasulatan. Okay. Tingnan natin ulit. Garden. Yeah. Sabi ko nga, nung nakaraan, ang isip natin, nilikha ng Diyos na malinis. Malinis ang ating isipan. Nilikha tayo ng Diyos sa isang garden at binigyan tayo ng isipang malinis. Pero kapag ito ay napabayaan, ano mangyayari? Magiging pangit. Doon ka sa katabi mo. Pangit. Di ba? Magiging pangit. Subukan mong pabayaan ang itsura niya, papangit yan. So, ang nais ng Diyos, lahat tayo dumadaan dito. Ako, kayo, tayo lahat. Dahil sa maraming alalahanin ng buhay, yung magandang kaisipan na binigay ng Diyos sa atin ay tumutumi. Bahagi ng buhay po ito. Ang problema kung papabayaan. Amen po ba yun? Kaya mahalaga meron tayong ginagawa para mabalik ang dating ganda ng ating kaisipan. Sabi nga ng isang quote, your mind is a garden. Your thoughts are the seed. The harvest will bring either flowers or weeds. Tama ko ba yun? Talagang yan po ang kay aani sa dulo, depende sa seeds na naitanim sa ating isipan. Okay. Sa pag-aaral natin na ito, tatlo ang ating pag-usapan at mabilis. Una is the power of right thinking. Pangalawa, the practice of right living. At ang pangatlo ay the promise of God's peace. Yung kapangyarihan ng tamang kaisipan, yung pagsasagawa ng tamang pamumuhay, yung banal na pamumuhay, yung pangako ng Diyos ay sa atin. Number 1, the power of right thinking. Kaya po sabi ng banal na kasulatan, basahin po natin lahat sabay-sabay, begin. Alam niyo si Pablo, napakaraming pinagdaanan ng mga pagsubok. Pagsubok ng pisikal, pagsubok ng emosyonal, pero bakit nanatili siyang cool? Bakit nanatili siyang payapa? Sapagkat tuwing may mga pangit na kaisipan na pumapasok sa kanyang isip, ibinabalik niya sa tama at maka-Diyos na isipan. Amen po ba yan? Okay, so madaling salita, thoughts shape our lives. Amen po ba yan? Inuhubog ng ating kaisipan ng ating buhay. Kaya nga, yung isip, yung puso magkasama. Kaya kung anong laman ng isip at laman ng puso mo, yun ang mabubuhay mo. Amen po ba yan? Hindi na sasabihin na, don't judge the book by its cover, pero whether you like it or not, kung ano yung laman ng loob mo, makikita sa buhay mo. Kahit sabihin natin, maganda tayo magsalita, magaling tayo, pero yung buhay natin, isang magandang halimbawa ng paghubog sa ating isipan. Sabi ng Biblia, we have the mind of Christ. Ibalik natin sa kaisipan ni Kristo, paano bang mag-isip si Kristo? Ang sabi ng Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Yung puso, yung isip, nag-iisip, kung ano yung iniisip mo sa sarili mo, ganun ka. Hindi ito positive thinking, ha? Bilang to, mas matas ito. So, kasi nilikha tayo ng Diyos na kalarawan niya.
Amen po ba yan? We are created in the image and likeness of God. So, dapat maging katulad tayo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging Diyos na makapangyarihan, kundi yung kanyang kabanalan, yung kanyang katangian. Si Jesus, pinakita niya, nung siya po'y nagkatawang tao, kung paano mamuhay sa kabila ng hirap at kusa. Ipinatunayan niya yan. So, yan po ay ipinakita ng Lord sa atin. Sabi ng Proverbs 27 sa Tagalog, sapagkat kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang puso, siya nga ay gano'n. Kaya kung isipin na ganyan ka na lang. Sino dito yung laging nabibigo? Yung kuha ng exam, laging bagsak. Yung nanliligaw, laging host page? Basket. Ano? So, nangyayari sa buhay na yan. Pero, huwag mo isipin na bakit ka, huwag mo isipin na siguro walang magkagusto. Mahal ka ng Diyos, may inihahanda ang Diyos sa atin. Kaya, dapat ang naisipan natin, kung hindi ka nagtagumpay ngayon, o kung sabihin palinang ka, inihahanda pa yung mas magandang tagumpay bukas. Para magpatuloy ka, kasi pag palinang ka, ang daming nagpapakamatay ngayon. Ang daming tao na nawawala yung sarili kasi ang iniisip niya, wala akong pangit ako, wala akong magagawa, hindi ako nakapag-aral, ganito. Huwag natin isipin yun. Kasi pag inisip mo yun, yung ka na nga. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, I live by faith and not by feeling. Amen? May feelings tayo, pero kung feelings natin nananaig sa faith natin, huwag natin payagan yan. Amen po ba yun? Kailangan manaig yung salita ni Lord na nasa puso po natin. Okay, next. Sabi dito, what we feed our minds will determine our attitudes, actions, and is. Totoo po ba yun? Sabi diyan, anumang pinakakain natin sa ating isipan ay siyang huhubog sa ating ugali, kilos, at kapayapaan. Tandaan natin, ang isip natin napakahalaga. Anong sabi ni Pablo? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform, be transformed. Kasi pag ang ating standard ay standard ng mundo ito, palagi ko tayo ka, palagi ko malulunod ka. Amen po ba yun? Kailangan ang ating standard yung galing kay Lord. Amen po ba yun? Sa Lord tayo magtiwala. Kaya sabi niya, be transform. Mag-iba na tayo ng isipan. The mind is a battlefield. Alam niyo, ang digmaan ay nagsisimula saan? Saan po? Sa isip natin. May gerang nangyayari po dyan. Naglalaban yung mga good at saka bad na kaisipan. Amen? So, naglalaban yan. Kaya nga ho, sabi ko kanina, isuot natin ang helmet ng kaligtasan. Sapagkat tandaan po natin, ang pagtatagumpay natin ay hindi lang dahil sa ang Diyos ang bigay ng tagumpay sa atin, kundi dahil yan ang laman ng isipan natin. Pag ang laman ng isipan mo ay mababa, palagay ko, yun yung gusto ng kaaway na kawawain. Sabi ni Martin Luther, lagi natin kino-quote. Ano sabi diyan? You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Yung ibon, demonyo yan. Umiikot-ikot siya, mabalik-balik yan. Gusto magsalay niyan sa ulo mo, gusto mangitlog niyan. Okay? So, ngayon, hindi mo siya mapapawalan sa paglipad, pero pwede mo siyang pigilin na magsalay sa iyong ulo. Ang tanong, nagsasalay na ba siya sa ulo natin? Nangingitlog na ba siya? Ano yung naman ang isipan natin? Ito ba'y good or bad? Ito ba'y pagdududa o pagditiwala? Ito ba ay galit o buot? Ito ba ay pagmamahal sa kapwa o yung kaputan? So, tandaan po natin, review natin. Kaya yung confession natin, ginagawa natin. Kapag kayo ay nasa mga panahon na nalulungkot at parang walang magagawa, i-confess niyo po Lord from the Bible. Halimbawa, naghihina kayo, parang walang, ano yung maganda confession? Ang bawat bahagi ng aking katawan ay templo ng banal na spirito. Iniligtas. Diba? Ano ba? Iniligtas, nilinis. So, ibig sabihin lalakas kasi ang ino-confess mo yung word of God. Amen po ba yun? So, yun yung pagkalakas ng isipan natin. Hindi yung enerbon. Hindi yung, diba? Hindi yung reviewin natin. Amen?
nag-iisa siya. Tinutokso siya. Ano ginawa niya sa bandang lumaya sa sabas, lumayo-layuhan, nasusulat. Anong ginamit niya? Yung nasusulat ang pinakamabisang paraan para palayasin ang tribo na yan na lumilipad. Yung napahasik sa tabi ng daan, bakit hindi tumubo? Dinagit ng ibon. Kaya dapat meron tayong background. Okay, patuloy po natin. Philippians 4:8 ay nagbigay ng 8 panala, 8 filters for a godly mind. 8 po ang binanggit ni Pablo eh. Tingnan natin, ang una binanggit niya yung salitang truth. Not lies, not gossip, not imagination. God's word is truth. Ang katotohanan, hindi tayo perfecto. Whether you like it or not, dinadaanan natin to. Pag sinabi mo hindi, sinungaling ka. Lahat tayo dumadaan dyan. Yung mga haka-haka, yung siguro galit sa akin, siguro yung yun. Alam niyo ba yung pinakamabagsik na kaaway? Yung isip natin. Kung minsan may tao nakatingin lang sa'yo, walang ginagawa, walang sinasabi, pero nangingiisip mo. Ano nangingiisip mo? Di ba? Bibigyan ka ng tubig, walang hindi nagsasalita. Ano yung isip mo? Lasong pa yan. Kasi ninyo, wala namang sinasabi kasi yan po yung gawa ng kaaway. Lalasunin ang isip natin, ibalik natin sa katotohanan ang salita ng Diyos ang mahalaga sa isip natin. Reviewin natin yung mga bagay na yan. Pangalawa, ay sabi diyan, sanctify them by the truth, your word is truth. Pangalawa, noble. Ano yung noble? Worthy of respect, not degrading or weighty. Ang ibig sabihin niyan yung parangal, kagalang-galang, hindi bababa, hindi bastos. So, kailangan ang isipan natin, unang tanong, yung iniisip ko ba ay totoo o hindi? Amen po ba yan? Kasi ganun, hindi. Ano yung pinakatotoo? Yung salita ng Diyos, totoo, yun ang isipin mo. Pangalawa, yung iniisip ko ba'y marangal, kagalang-galang o bastos ang aking isipan? Kapag nakita mo, gusto mo magpatawa, pero bastos naman, pigilan mo ang dila kasi ang mga noble nag-iingat din sa mga sinasabi. Kaya napakahalaga yun. Yung pangatlo, ano yung pangatlong panala? Right. Morally upright in harmony with God's standard o matuwid ang pamumuhay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Kailangan right yung nasa isipan natin. Yan ang pangatlong panala. Tama ba ang aking iisip o mali? Ito ba yung standard ng Lord o standard ko lang? Ito ba yung sinasabi ng Biblia o hindi? Ang sabi ng Bible, love your neighbor, love your enemy. Pero sinasabi ng isip ko, aawayin ko siya kasi inaway niya rin ako. Ano yung mas mataas? God's standard. Amen po ba yan? Pangapat, pure. Free from corruption or moral filth. Ang ibig sabihin niya yung walang dumi o kasalanan dalisay. Kaya pansin niyo ang tubig na iniinom po natin, sinisigurado mong malinis. At pag marumi dapat, pinapalitan. So may tumi na sa katabi mo, pinapalitan. Amen? Para palitan natin yung isipan natin ng marumi ng magaganda. Subukan niyo, hamunin ko kayo. Mula Lunes hanggang Linggo, panoorin yung mga drama. At dating mo ng Linggo, totoo po yan. Lunes, i-confess mo, magkakasakitan. Magkakasakitan. Kasi sinabi ng bibig ko lang na nangisip mo, hindi mali. Kaya dapat, pure ang lumalabas sa bibig natin. Minsan, may mga pagkakataon, next week, bumalik ka ha. Pag wala akong sakit, wala ka magkasakit, iniisip mo, magkakasakit ka. Di ba? Mga pansinin yung mga ganun. Ibig sabihin, yun yung gusto mo sa natawa, i-advance mo yung reklamo, yung pagdadahilan. Pang-5, lovely. Things that inspire love, not hate. So mga bagay na nagdadala ng pag-ibig at hindi galit. Kaya, kailangan lovely. Ito ba kasi nasabi ko lovely, nagdadala ba ng pag-ibig? Hindi pala, itigigil pa na natin. Lahat po tayo guilty po rito. Walang magsasabi, hindi, puro lovely sinasabi ko. May mga pagkakataon sa buhay natin, dahil kung ano lang ang isip mo at puso nasaktan ka, pangit ang lalabas sa bibig ko. At nauunawaan tayo ng Diyos niya. Kaya kung ibalik natin sa tamang standard, be lovely. Kaya ito kumakasabi mo, maging mapapahal ko sa tulong ng Panginoon. Pang-anim, admirable, things that deserve praise, na shame yung karapat dapat hangaan, hindi
Yung kahanga-hanga talaga. Ito bang isip ko kahanga-hanga pagka inisip ko. Ito ba'y mapapurihan kaya ako sa laman ng isip ko o hindi? Kailangan admirable. Ang pito, excellent. Yan. Things of high moral quality. Mga bagay na marangal at patuwid, mga bagay na kagalang-galang at kanais-nais sa mata ng Diyos, o mga bagay na nagpapakita ng wastong pag-uugali at kabutihang asa. Be excellent. Maging sa lahat ng ating ginagawa, hindi po pwede na yan. Pansinin niya sa mga trabaho. Kung naghahanap mo kayo maging kaya, di ba? Kung may katatauhan ka, ayaw mo pwede na yan, di ba? Ano pwede na yan? Gawin mo yung pinakamaganda. Amen ba yun? Hindi pwede na yan, okay na yan. Sa Kristiyano, hindi uso yun. Kailangan gawin mo yung the best kasi anak ka ng Diyos. Amen? Mapupuri ka hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil alam niyang Kristiyano ka. Ang sarap atang marinig, uy, ang dami-dami gumawa ng masama sa akin, ikaw lang ang nagbalik ng nawala. Eh, kung binalik mo yung iba, hindi kasi nakikita Kristiyano ka. Amen? Kaya maganda yung tinatawag, be excellent tayo. At pangwalo, ano yan? Praiseworthy, that which brings glory to God. Yung ating bang iniisip ay magbibigay ng dawalhati sa Diyos o hindi? Pansinin nyo, nauso ngayon yung mga filter. Sa gripo, sa lahat ng filter. Bakit? Mayroong sinasala. Ang sinasala, yung hindi dapat mainom. Kaya sa atin, ang filter natin, yung salita nito, ito yung 8, filter po yan. Kaya bago ka mag-isip, isipin mo yung 8. 1, 2, 3. Pag hindi pasado, ibig sabihin, huwag na natin gagawin, huwag na natin isipin, review na natin yan. Ang tanong ay, what kind of content do you allow in your mind? Kasi malaki pong nagagawa ng mga content na ating napapanood. Narinig, lalo pa ngayon, napakaraming mahilig sa mga Facebook. Ano ba yan? Eh ako po, hindi ako mahilig. Tingin lang, maglagay lang, hindi ako masyadong sa ganyan. Kasi baka mahilig ako. Hindi na ako makatulog. Lalo na pag manonood ka ng mga nakakatawa, no? Eh hindi ka na, bisa sinubukan ko eh. May alas 3 na, kakagatawa ko ng tawa, alas 3 na. Pansinin niya, kaya kailangan may control tayo sa lahat ng bagay sa pagkatag-isip mahalaga. Do they pass this test? Makakapasa kaya itong ating iniisip sa test na ito, yung 8? And pangalawa, the practice of right living. Ang ibig sabihin, sabi niyan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. Ano makikita natin doon? Learn, natutuhan, receive, tinanggap, yung narinig, nakita, sa madaling salita, the justin right, live it. Amen mo ba yun? Kahit isipin mo yung tama, hindi mo naman yung pinamumuhay yun, wala din. Right thinking must lead to right action. Sapagkat nakikita sa ating action kung ano yung iniisip po natin. Sabi ni James 1:22, do what God's teaching says, don't just listen and do nothing. Ang sabi pa rin niya, when you only sit and listen, nakaupo, nakikinig lang, you are fooling yourselves. Sabi ni Jesus, I have set to you an example that you should do as I have done for you. Kaya ho, sabi ni si Paul, minodel niya ang kanyang buhay dahil ang kanyang buhay isinunod niya sa Panginoon. Kaya ang lakas ng loob na sabihin niya, follow my example. Bakit? As I follow the example of Christ. Ang susundin natin yung example ni Christ. Hindi tayo perfecto. Baka naman sundin mo sa akin yung mali ko. Yung sundin mo sa akin yung tama na ginagawa ko para kay Lord. Halimbawa, ako yung nagbabasa ng Bible, ako yung nag-aatin ng church. Yan, follow. Pero yung nakikita mo na bakit ko kagalit, huwag mong gagayahin. Siyempre, dapat nababago yun. Ano ho? So, patuloy po natin. Learn, receive, hear, see, and do. Alam niyo, pagka nag-practice ng Sunday, nag-Bible study, nag-grupo, ano bang intensyon? Makinig, matuto, and then pagkatapos, i-apply natin. Amen po ba yun? Yun ang pinaka-mahalaga. Recipe. Sino sa inyo magaling magluto?
Yun. Yung pag nagluto ka, sasabihin ng anak mo, Ma, ang sarap ng adobo mo. Di ba matutuwa ka? Eh, minudo yung niluto mo. Ibig sabihin, hindi ka nakasunod sa recipe. Alinin niyo ba ninyo? So, ibig sabihin, kapag binasa mo yung recipe, ang ganda naman ng pagkasulat na gaano ang timpla, ilang kutsarita, gaano karaming mantika, gaano ka iluluto. Pero tandaan po natin, ano sabi diyan? A recipe book doesn't feed you. You have to cook and eat. Pinapasa mo, tuwan-tuwa ka, hindi mo naman ginagawa. Parang yung Bible, ganun din. In the same way, Bible knowledge. Ang dami mo alam sa Bible. Without practice, won't nourish your spirit. Amen ba yan? Kaya kailangan pinag-practice yung Bible. Ang tanong ay, what truth have you learned that you haven't yet? Ano yung katotohanan na alaman mo na noon? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ina-apply. Ano ba yan? Kayo tayo nakakalang. And lastly, the promise of God's peace. Pag nasunod natin yung una, ano yung una? Yung number 1? Ano yung number 1 sinabi ko? Yung pangalawa, tsaka pa lang papasok yung pangatlo. Ang iba gusto yung pangatlo. Hindi. Pag nasunod mo yung 1 and 2, yung promise ng Panginoon na kapayapaan sa iyo. And the God of peace will be with you. The reward of obedience is peace. Kapag payapa ka, sa halip sa tiyapilan ng magulong buhay ng magulong mundo, ibig sabihin masunod ka. Na kahit maraming nagbabagyuhan, nakakatulog ka pa rin, ang ibig sabihin payapa ka sa loob. Kasi alam mo kung sino nga sa puso mismo. Not just peace of God, ito maganda. Hindi lang yung kapayapaan ng Diyos, kundi God of peace Himself will be with you. Kaya nga kung ipinanganak si Jesus, isa sa pangalan na tinawag sa kanya, Emmanuel. Ano ibig sabihin? God with us. Yan. Okay. Then, peace follows practice. Totoo yan. Kapag pinractice mo, yung kapayapaan, susunod sa iyo. Okay. God's peace doesn't come from wishing. Manalangin tayo, Lord, dalangin ko, magkaroon ako ng kapayapaan. Pero hindi ka naman lumalakad sa katotohanan, wala rin, puro mga pangarap lang. Sabi nga ng isang libro, kung mangarap ka at nang nagising, hinangunod ka pa. So, kailangan po natin yan. Yung iingatan siya, saan? Sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala. Basahin natin lahat. Sabay-sabay, begin. Yung iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Pagkatiwala po natin sa Panginoon ang laman ng ating isipan. Think right, live right. Ngayon, sa grupo natin, sige, punta na tayo sa ating grupo. Pero manalangin po tayo muna pala tayo manalangin. Okay, nandiyan may mga tanong dyan, pag-usapan ninyo. Ang gawin po ninyo, di ba, nakapaikot kayo. Ang magsisimula po niyan, yung group, yung leader. Babasahin yung 4. Kung hindi niya kayang sagutin, kasi example ng leader. And then, papasok mo dun sa isa, hahawakan naman niya. Huwag lang ikaw may hawak. Ibigay mo sa susunod, titignan niya. Kahit dun sa 4 na tanong, hindi niya masagot, mamili lang siya, pwede na yun. Amen ba yun? Pagkatapos mo, ipasa hanggang sa matapos. And then, mag-pray. Kung may mga special prayer, pwede na isama sa prayer. Ayun muna tayo, manalangin mo tayo ng sama-sama. Thank you, Lord. Let's pray, tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang aming Panginoon at nakakapagligtas. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos at Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita na nagbigay linaw at direksyon sa aming mga buhay. Salamat sa paalala mo sa amin ngayon na ang aming iniisip ay may kapangyarihang humubog sa aming pagkatao. At ang tamang pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Panginoon, turuan mo kami na sa piling mo ay magkaroon kami ng kaisipang totoo.
Magkaroon ng laman ng isip namin ng totoo, marangal, matuwid, malinis, kaiwig-ibig, kapulit-pulit, may kahusayan at karapat-dapat purihin. Linisin mo po ang aming mga isipan mula sa lahat ng bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng disiplina na tanggihan ang masama at yakapin ang mabuti. Lalo na ho sa panonood namin, pakikinig at pakikisalamuha sa aming kapaligiran. Panginoon, huwag mong hayaan na manatili lamang sa kaalaman ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami isabuhay ang lahat ng aming natutuhan. Tinanggap, narinig at nakita mula sa iyong salita. Gawin mo kaming tagaganap, hindi lamang tagapakinig. Gamitin mo ang aming buhay bilang patutuo ng iyong biyaya at kabanalan. At gaya ng iyong pangako, dalangin namin na sa aming pagsunod at paglakad sa katotohanan, ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa amin. Maranasan nawa ng bawat isa sa amin ang kapanatagan, hindi kayang ibigay ng mundo, kundi aming mula sa iyong presensya. Kung may mga bagay po sa aming isip, buhay, na kailangan itama, bigyan mo kami ng tapang at kababaang loob upang iwasto ito ngayon pa lamang. Panginoon, Ikaw ang aming tagapagturo, tagapaglinis, tagapamaya. Ikaw ang tunay na kailangan namin. Ito ang aming dasal sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen.